So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin na matutunghayan ang the biggest duwag sa balat ng social media, mga kahombre ko. Ang taong walang isang salita. Pupunta, hindi pupunta. Suntukan, biglang saksakan. Wala siya sa bahay niya, biglang nandun pala siya sa bahay niya. The biggest! Pinaka-maagang gumising sa buong casino world, mga kahombre ko, para sa free breakfast! Pagkain, adobo at tuyo, everyday! The biggest diamond dust ng ngipin, mga kahombre ko, na syempre, na nabili niya sa Shopee. The biggest, matandang walang pinagkatandaan, ang taong kumukuha ng tapang sa kanyang tao na si Casper. Saan ka nakakita ng ganon? Ikaw ang boss, pero kumukuha ka ng tapang sa bata mo? Norman, gusgusin, palakpakan sa ilong, ang putang inang yan. San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, mga kahombre ko, meron na po tayong 14 videos ukol kay Francis Leo Marcos, mga kahombre ko. So yes, ito po ay ang tinatawag ko ayon sa studies and research na gatas, winner! At ito pa, mga kahombre ko, ha? 3, 2, 1, Kininam! Putang ina mo? Ang dami mong nalalaman? Sa ating dalawa, Norman gusgusin, ako lang naman ang kumita sa'yo. Ito ang nangyari sa'yo. Nawalan ka ng mga Facebook, nawalan ka ng YouTube account. Ang sakit na. At akala mo, with you doing all of these complaints, di ba? Dami mo daw ko nung kasong ginawa sa akin. Akala mo, titigil ako? Ano ka ba? Ikaw rin naman ang magbabayad ng mga hearing natin, if ever. Kasi sa'yo ko rin kukuhanin yon by making videos out of you. Ngayon lang yan, ha? Hindi ako tulad niya na forever nang inuubo. Yan, mga kahombre ko. So, sino bang panalo? Ako or siya? Siyempre, tayo. Ano yung utak ng isang FLM, Casper? Dekalibre. Dekalibre, oo. Kung ang utak niya ay dekalibring tanga, ako po ay dekalidad na matalino. Sa last video ay tinalakay natin ang sanang magiging pagkikita namin ni Norman gusgusin sa San Pablo, mga kahombre ko. Ngunit, as usual, duwag at hindi ito sumipot. Huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, wag na siya po ay nagbanta ng paulit-ulit sa akin at nag-countdown pa siya ng 5 araw, mga kahombre ko. Basta ito, promise ko sa inyo, within 5 days, gugunawin ko si Makagago. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes. Tutunawin ko siya. Doon mismo sa San Pablo. Si Ogag. Ogag yan eh. Gago yan eh. Enjoyin mo na araw mo. Kinang-ina mo. Malapit na tayo magkaalaman, Ogag. Pukin ng ina mo, Ogag. Tapot-tapotahan ng nanay mo. Bakla ka, wala kang bayag. Eto, puking ina mo. Lahat ng pictures mo, pagbabayaran mo yan. Pagbabayaran mo yan. Ako, hindi kita ididimanda, puking ina mo. Pero lahat ng nilabas mo, pagbabayaran mo yan. Nangako ako, wawakasan kita dyan sa lugar nyo. Maghintay ka lang. Pero sa Biyernes, pagpunta ko dyan, magkakaalaman tayo, bago ka. 4 na araw na lang natitira. Kasi usapan yun eh. Di ba sabi ko sa Sokmed, 5 araw, paiiyakin ko si Ogag.
Basta sabi ko 5 araw. May hanggang Biyernes pa. Ang dami mag-iiyakan nito, oo. Sa dami ng koneksyon ko, alangan namang manatili siya dyan sa laya. Ididiretso natin yan sa kulungan. Siya muna uunahin ko. Ilalagay ko siya sa kahon ng mga abnoy, sa kahon ng mga sinto. O yun. Pero siya, ay sigurado ako, ay may kalalagyan siya. At yung pinangako ko sa'yo, na hanggang Friday, mukhang natupad na. Hintayin mo na lang sila dyan. Okay? Kailangan i-live mo kung paano ka umatungal Kailangan mag-live ka kung paano ka umiyak. Kita nyo yon mga kahombre ko? Sa dinami-dami ng kanyang pinagsasabi at kanyang pinlano, kahit isa ay walang natupad. Ako mga kahombre ko, sa isang sinabi ko, tinupad ko yung kaisa-isang sinabi ko, at yun ay yung magpapakita ko sa kanya kahit saan niya gusto. Okay? Pangalawang beses na yan mga kahombre ko. Pangalawang beses na siyang nagsisinungaling sa atin. At hindi lang yun. Ang dami niya pang pinagsasabi, huwag kakalimutan. Ipapakulong niya daw ako. May warrant of arrest daw ako. Kung ano-ano pa pong mga pinag-iimbento ng tao na ito. Anong akala mo sa akin, Norman Gusgusin? Kriminal? Ha? Hindi ako katulad mo na out on bail. Sa atin dalawa, ikaw yung alanganin. Kasi ako, wala akong ginagawang masama kahit kailan at kahit saan. Hindi ako katulad mo. Tandaan. Hindi magwo-work yung mga pananakot mo sa akin. Habang tinatakot at tinatakot mo ko, ang mangyayari sa'yo ay ikaw rin lang ang matatakot. Kasi kahit kailan, ang taong sinungaling ay walang puwang sa mundo naming mga kahombre. At lalong-lalo na sa social media world. Kasi you may actually inflict harm and bad sa utak ng mga tao na naniniwala at nakikinig sa'yo. At yan yung i-erase namin ng mga kahombre ko para wala nang maloko. Wala nang umasa at wala nang tumingala sa'yo dahil ikaw ay malaking sinungaling. Real talk yan. Napakita na natin yan ng paulit-ulit mga kahombre ko. Hindi na yan kailangan pang i-explore. It's everywhere. It's everywhere. News, Senator Erwin Tulfo, ang dami pa naglabas niyan. It's not me. Napakarami, mga kahombre ko. And kitang-kita na po at huling-huli ka na sa bitag. Isa sa mga tinalakay natin noon ay ang bodyguard ni FLM na si Casper, mga kahombre ko. Casper! Ang dumayong Sputnik kay Norman Gusgusin. At siya daw ay nagngangalang Richard. Dinaig pa po nito, mga kahombre ko, yung kalbong paiba-iba ng trabaho. Si Casper ay hindi friendly ghost. Si Casper ay yung all-around ghost ni Norman Gusgusin. Na mahilig bumulong-bulong ng mga katarantaduhan sa boss niya. At syempre, bilang si Norman Gusgusin po, ang boss niya, walang choice yung boss niya kundi sundin ang mga bulong demonyo ni Casper. In short, sa buhay nilang dalawa, silang dalawa lang po ang nagmamahalan. Ewan ko nga ba? Alam yun, malay nyo. Kaya pala laging bad trip si Norman Gusgusin sa mga video niya at wala siyang ginagawa o sinasabing matino kundi puros mura lang, puro kababuyan, kabastusan lang, no? Siguro mga kahombre ko dahil malungkot ang tao na ito. Yan talaga yun. Malungkot silang dalawa kaya silang dalawa ngayon ang naghihimasan. Espadahan, kumbaga. Anyway, mga kahombre ko, makikita natin na yung Richard na Sputnik kuno. Pasok! Richard! At si Casper ay parehas ng kamay, parehas ng mata, at lalong-lalo na parehas ng boses. Yung walang totoong matigas doon. Washer, andito na naman ako. Malabo yung boss. Sabi mo, 4 days lang. Ito, Sputnik. Sarap ng buhay. Gobernador kayo doon. Ang mga tagalinis doon, yung mga bagong salta. Nang mapanood nito ang video ni MG, makikita sa naging live ni Norman Gusgusin na takot na ito at ayaw nang murahin si MG. Sir, ano masasabi mo kay Ogag? Binabantaan ka? Ha? Natakot tuloy ako. Ha?
Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman. Tumulong ka na lang muna bago ka magbanta. Bibistuhin ka daw niya yung buong buhay mo daw eh. Ano, sabihin mo na gusto mo sabihin. Ogag? Ogag lang ha. Ogag? Paki ulit. Nakakatakot na siya, boss. Natatakot na ako. Natatakot ka na? Iyon! Ayun, nandiyan siya. Ang cute to. Ogag na ogag talaga. Ogag na ogag talaga. Pakiyaw mo nga. Wala ka pa patunayan sa taong bayan. Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakiyaw mo lang. Isang pakiyaw. Ano mo pa yung details ko? Naano mo na nga, na-post mo na nga eh. Gwapo ko sa'yo, no? Ito na sa'yo. Nako naman, Casper. Alam mo, sa totoo lang, halatang halata naman na ikaw ay duwag na kay MJ. And unfortunately, Casper, wala kang magawa kasi ikaw ay binubuyo at pinipilit ng amo mo. Ayan na sinasabi ko sa'yo, Casper. Di ba? Dapat humanap ka ng amo mo na pakikisamahan ka ng tama. Hindi yung ang siste, lagi na lang ikaw kinakawawa. Hindi ka pa pinapasahod ng tama. Alam mo yan, Casper, deep inside of you. Kaya I know for a fact na ngayon na nanonood ka dito, deep inside of you, nafe-feel mo na ako pala yung tamang maging amo mo. Man, huwag ka mag-alala. Aso ka ni Norman Gusgusin, tama? Asong kanal ka niya, tama? Sa akin, magiging asong may breeding ka. Kung gusto mo, tatanggapin kita. Promise. Papasweldoin kita ng 100,000 per month. Asikasuhin mo lang ako. Papayag ako dyan. Pero syempre, gusto ko, ilaglag mo yung amo mo. Alam ko yan. At ito pa, Casper, sasabihin ko sa'yo. Hanggat maaga pa, humiwalay ka na dyan. Kung hindi, alam mo na kung saan ka pupulutin. Good luck! Kasi, Casper, kung hindi ka lalayo dyan sa boss mo, maaaring malagay ka sa alanganin. Napakaraming taong kinakalaban yan. Napakaraming taong tinarantado niyan, mamaya niyan, pati ikaw, madamay sa mga bagay na pagbabayaran yan. So mag-ingat ka. Kaya come back, my prodigal son. Di ba? At dito, mga kahombre ko, inayos ni Casper ang sitwasyon niya at muli niyang pinagmumura si Makagago. What's up, man? Ay, nako. Putang ina mo pa uli. Alam mo, natakot ako sa'yo. Putang ina mo, Gag. Gago, nakakatakot ka talaga. Kasi dito sa video na to, pinipilit niyang murahin ako ni Casper. Pero halatang halata, mga kahombre ko, na ayaw siyang sunodin ni Casper. At yes, nakakahiya yun, mga kahombre ko. Kaya wala siyang choice kundi burahin. Kasi sobrang halata na, mga kahombre ko, na talagang pinipilit niyang tanggalin, no? Yung pangit na sitwasyon na yun. Kasi wala, hindi sumusunod sa kanya yung attack dog niya eh. Hay nako, alam mo kung bakit gusgusin? Kulang kasi pasahod mo. Laki-lakihan mo kasi. Ngunit mga kahombre ko, ako'y nangako na pag muling minura pa ako ni Casper, ito ay hahalungkatin natin at ilalabas natin ang tunay na profile ng tao na ito. Sa isang FB post ni Food Genius, mga kahombre ko, makikita natin kasama na ni FLM noon pa si Casper. Magka-close o mukhang magkapamilya sila. Hindi natin alam, mga kahombre ko. Isa rin sa nilabas nito, ang impormasyon ni Casper. Ito po ang sabi ni Food Genius Vlog. Resibo, Casper D. Sputnik. Real name, Edmundo Soner Saranya.
aliases Ingkong Casper Saranya, address GMA Cavite. O, ayan ha, nagbabasa tayo mga kahombre ko. Nagkaroon ng warrant of arrest sa kasong sexual abuse under Sec 5B of RA 7610. Nakulong na din sa Balanga, Bataan dahil sa illegal drugs. Gumamit din ng iba't ibang aliases at pekeng IDs. Kilala din sa pambubudol. So ito mga kahombre ko, yung isa sa mga warrant of arrest niya. Makikita natin na you are hereby commanded to arrest Edmundo Soner Saranya, who is said to be found at blah 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 for sexual abuse under Sec blah blah blah. So makikita natin dito na siya po ay nagkaroon ng bail na 200,000 piso, mga kahombre ko. So makikita po natin dito na kaya siya nakulong ay dahil dito, mga kahombre ko. Ewan ko, no? Ito naman ay naka-alleged lang through Food Genius Vlog. Pero, syempre, mga kahombre ko, mukhang totoo naman yung inilabas niya dito na warrant of arrest. Itong tao na ito, most probably, ay nakaligtas na dito kasi nakalaya na siya, mga kahombre ko, di ba? Itong kaso niya na to, tapos na. Pero wala. So, syempre, mga kahombre ko, kailangan natin balikan at ating siyasatin ang istorya ng talambuhay niya. May isa rin tao na nag-message kay MG ukol kay Casper. Alleged lang to lahat, mga kahombre ko ha. Hindi tayo sure. Hi, Boss MG. Pakitago na lang identity ko about dito. Kung sakaling i-feature mo itong info ko sa'yo about Casper. Totoo po ang post na ito ni Food Genius. Sa katunayan, kilala ko po personally si Casper dahil pinsan siya ng kabtod ko sa frat. Ang pinsan niya at minsan din akong napailalim sa pamumuno ng pinsan niya noong araw sa GMA Cavite. Malakas ang loob niya ni Casper dahil yung pinsan niya na kabrad ko ay politiko sa GMA at dating barangay konsehal sa lugar nila sa Nicolas sa Virata. Isa pa, may mga naging aktibidades din yan si Casper at FLM noon lalo na sa fraternity namin na si FLM ay nagpanggap din na isang member ng aming fraternity. So, kilala pala talaga itong mga to, mga kahombre ko, na parating ng lolo ko, no, na kasali sila sa pangkat na ito, sa samahan na ito, sa ganito, ganyan, pero mukhang hindi naman, tama? Kasi nagpanggap ang salita nitong tao na ito. Pero alam naming mga lehitimong miyembro na isa siyang huwad at balak lang niyang gamitin ang samahan namin sa pansarili niyang kapakanan. Si Casper din ang kasama niya noon na isa rin member ng samahan namin. Pero pilit isinasaksak ni Casper na si FLM ay miyembro ng aming frat. Sila rin ang magkasabwat sa scam na Mayaman Challenge kung saan ay pinagmukha nilang napupunta ang tulong na naidodonate sa kanila sa mahihirap pero maliit na porsyento lamang ang ipinamumudmud nila dito. Kahit noon pa man ay huwad na tong si FLM, matagal na rin nilang diskarte na magpanggap na member sila ng isang pangkat o samahan para magkaroon sila ng credibility sa karamihan, lalo na sa mga taong tamad mag-ungkat ng katotohanan. Oh my God, bumigat siya, no? Medyo dulo, mga kahombre ko, no? Pero ito po ay lahat ay allegedly lang, no? Sa ngayon, na wala naman talagang patunay, mga kahombre ko. Pero ayan ay isa sa mga sinabi ng ating mga kahombre. Nasa sa inyo na yan kung kayo ay maniniwala or hindi. Anyway, abante tayo. Nagkaroon ng isang post ang Facebook page ng ACRO, mga kahombre ko. Ito yung kasamahan. ACRO Worldwide Domination. Memo number, blah, blah, blah. All regional councils, provincial, blah, blah, blah. The Alpha Kappa Rho National Supreme Council, upon checking the membership committee database, hereby confirm that there is no record of a person named Francis Leo Marcos or Norman Mangusin. The aforementioned is not a member of Alpha Kappa Rho. We also verified that there is no central committee under the Luzon jurisdiction of Alpha Kappa Rho. O yan, mga kahombre ko ha. So, ito po yung kasulatan kung saan idinideklara nila na wala silang kilalang miyembro nila na Francis Leo Marcos or Norman Mangusin, mga kahombre ko. Kami po ngayon ay humingi ng agarang aksyon upang mapanagot ang mga taong nagsamantala sa kapangyarihan at gamitin ang pangalan ng Kapatirang Arco GMA Cavite para ideklarang lehitimong akro si Francis Leo Marcos. Patunay ang aming lagda sa baba
at ipinapabatid sa lahat na si Francis Marcos ay hindi tunay na akro at hindi survive GMA Cavite Municipal Council. Maraming salamat po. So ayan mga kahombre ko, makikita po natin dito na hindi po siya totoong parte niyan. So ngayon, para naman sa mga nakakataas, kataas-taas ang posisyon sa Sputnik, ako po ay nananawagan sa inyo, no? Please, make me interview you para malaman ng mga tao kung totoo nga po ba na may ugnayan itong mga tao na ito sa inyong karespe-respetong pangkat. Kasi actually, mga boss, binabastos o binababoy po nila ang inyong kapatiran. At yes, hindi po maganda, lalong-lalo na at ginagawa nilang katatawanan, kalokohan at inilalagay nila sa sirkulo ng katarantaduhan ang inyong nasabing karespe-respetong pangkat at yung pangalang Sputnik. So please, kung meron man sa inyong gustong magsalita, welcome kayo at kontakin nyo lang ako mga kahombre ko sa aking page. Sa mga naging live stream ni Norman Gusgusin, patuloy nitong inuungkat na si MG ay nalalagay sa panganib ng mga Sputnik dahil sa naging komento nito sa kanyang live. Huwag ka magsasabi na Sputnik. Baka magalit sa iyo yung buong pangkat ng Sputnik. Oo, mentras hindi ka nila pinakikialaman, huwag mong idamay yung pangkat namin. Huwag mong isali sa kagaguhan mo. Okay? Kasi kapag sinali mo sa kagaguhan mo yung Sputnik, baka diyan ka matunaw. So, wag mo nilang idamay. Tama na yun, tayong dalawa. Subukan mong makulong yan. Pagka hindi, pinabarurot ko sa puwet do sa mga Sputnik yan. Pwede ko namang gawin. Tawagan ko lahat ng mga kakosa ko, Sputnik. Yung mga bagong laya, Sputnik. Pwede ko tawagan yan. Magpa-premyo lang ako 20,000. Sasampal sa mukha ni makagago ng nakabideo. Actually, isang utos ko lang sa Sputnik na bugbugin ka. Pwede mangyari. Di ba? Pero baka gago, sa susunod, wag mong idadama ang Sputnik, ang samahan namin. Wag na wag mo sasabihing Suputnik. Kasi hindi yun maganda. Baka mamaya, matunaw kang bigla. So, ulitin ko, wag mong idadamay ang pangkat namin. Hindi baling ako walwalin mo. Magwawalwalan tayong dalawa. Ipapahiya kita sa lahat na sinasabi mo. Pero pag dinamay mo yung pangkat, diyan ka na matutunaw. Pagpasok niyan, papupuwit ko ngayon sa mga Sputnik yan. Dahil binastos niya Sputnik. Di ba? At dito, mga kahombre ko, kitang-kita nyo naman na hindi ako ito. Supotnik ata yan. Hindi din ako ganyan mag-type, ni hindi ko rin maiisipan yan. Siguro dati, nung tolongges pa ako, nung bata pa ako. Pero ngayon, mga kahombre ko, hindi ako kay para gumawa ng ganyang katarantaduhan. Wala yan sa akin, mga kahombre ko. Alam nyo yan. Kaso, itong tao na ito, madaling mapaniwala. Sino to nagpalipad? Si Makagago! O, tingnan, screenshot natin. Okay. Babasahin natin to. Ayan! Sabi niya, dali. 12, Tokyo, Camela Homes, San Pablo, Laguna. Okay. Ayan ho, ang super chat niya. Babasahin natin. Ayan, screenshot nyo. Siya ho yan. Ayan. Siya talaga yan. Mark Jason. Okay. Hi! Tuwa ako! Imagine ninyo mga kahombre ko, napakatamad niyang magsaliksik. Hindi niya alam na hindi naman ako yan. Sa tingin mo ba, Norman Gusgusin, magpapalipad ako sa'yo ng 250, 150 kung magkano man para lang basahin mo yung comment ko? Bakit? Sino ka ba para bayaran kita? Tandaan mo, ikaw ang nagbabayad at magbabayad sa akin. Hindi ako ang maglalabas sa'yo. Ha? Kaya sa tuwing may hearing tayo, gagawa ako ng content kasi yon ang ipambabayad ko. In short, sa kapakanan mo. Not me! Tapos iisipin mo, maglalabas ako ng 150 or 250 sa'yo. Okay ka lang. Mag-research ka kasi. Umabot ka ng ganyang edad, wala kang idea sa tinatawag na pagsasaliksik,
Basta na lang kung sino mang makita mo, i-judge mo na. Pero sa bagay, ganyan ka namang kababaw. Imaginein mo, nakita mo lang na ang itsura ko ay ganito, sinabi mo na na ang baho ko. Sinabi mo na na mukha akong mongoloid, kamukha ko si Kokey. Ang dami mo pa sinabi, ang pangit ko. Di ba? O eto na mukha mo, makabaho! Yan. Pares na pares yung... Nakita mo? Ayan ka, puta ina mo, makabaho ka talaga. Ako, tawagin mo lawyer mo, pag-aralan mo lahat ng sinasabi ko, Ogag. Poki ng ina mo, kapuki-pukihan ng nanay mo. Ayan. Di mo ko kaya idemanda. Tarantado ka kasi, Ogag ka kasi, bobo ka kasi, mongoloid ka kasi, poki ng ina mo. Bobo! Paano niya kokopyahin? Tingnan mo itsura ng mongoloid. Ang laki ng mata, kalbo, ponggok, di ba? Pero ang problema, hindi mo nakikita yung sarili mo. Di ba? Di hamak naman na mukhang mas okay ang itsura ko sa'yo, no? Ewan ko lang, ha? Di ba? Sigurado, mas magaling ka magbihis sa akin. Pero, I don't think na mas pogi ka sa akin. I don't think so. And I don't think na mas mabango ka sa akin. Kasi ako, wala akong bisyong sigarilyo, ganyan, walang ganon. Ikaw, grabe. Yung kulay ng labi mo, kasing kulay ng budhi mo. So, grabe na yan, di ba? Kung iisipin mo. Iba yan. Anong patunay ni gusgusin na si MG yon? Mga kahombre ko, yung nag-comment na yon. Akala ko ba, Norman Gusgusin, ikaw ay batang social media? Tama? Ang pagkakamali ni Ogag, sinubukan niya akong balahurain. Ang hindi niya alam, batang social media rin ako. Oo. Batang social media, batang kulungan pa. Bakit hindi ka marunong magsaliksik? Ano ba naman yan? Sabi ng tropa ko na literal na Sputnik, takal to ng isang kaban pag nabalik sa Hoyo to dahil nagpapanggap daw na Sputnik. Inaabangan na yan sa bawat oblo. Mangusin, ito, verify mo dahil hindi ito fake news. Inaabangan ka na ng mga pangkat sa bawat oblo na mapapasukan mo dahil galit na galit sila sa'yo dahil sa pagpapanggap mong gobernador o mayor de mayores ng pangkalahatang pangkat. Ikaw mismo ang nagpahamak sa sarili mo, Mangusin. Ayun! Di ba? Alam mo, Mangusin, o Gusgusin, o Boy Inidoro, o Boy Sinungaling, kung ano mang pangalan mo, no? Kasi dalawa birthday mo eh. Sana all dalawa birthday, ano? Eto, mga kahombre ko ha. Sa totoo lang, Gusgusin, kung ako yung mauuna sa loob sa'yo, kung sakali lang naman, no? Sa tingin ko nga, mas mamahalin pa ako ng Sputnik kesa sa'yo eh. Diba? Kasi ako, wala naman ako sinasabing masama sa kanila. Wala. And I actually respect these people. Anyway, legit yan. Ikaw, pinagtitripan mo sila. Pinaglalaruan mo sila at ginagawa mo silang katatawanan. Nilalagay mo pa yung pangalan nila sa mga kabulastugan or katarantaduan na pinaggagawa mo. So sa tingin mo, sino sa atin dalawa malalagay sa alanganin talaga dito? Alam nyo, mapapansin nyo yan mga kahombre ko, ni hindi na nga siya makalabas dyan sa hotel na mga kasino na pinupuntahan niya. Ganyan siyang kaduwag. Ine-expect nyo pa ba na makikita nyo yung tao na yan sa labas? No! He's living inside his safe place. Hindi po makakalabas yan. Sa sobrang daming galit dyan. Binabaliktad niya lang to eh. Lahat ng sinasabi niya para sa akin. Hindi mo na kailangan ng waiver. Pag nasilip kita sa labas ng gate ko, paano babarilin kita sa ulo? Hindi ka uuwing walang putok sa ulo. Katulad ng pinangako ko, itong si Ogag na to, ididiretso ko to sa kahon. Diretso na to sa kahon. Oo. Lahat ng takot na yon ay galing sa puso niya. Siya talaga ang tunay na nag-iisip sa mga ganyang bagay. To the point, imagine niyo mga kahombre ko, sinasabi niya pa na stress na daw ako. Paano naman ako mai-stress, Norman Gusgusin? Ang ganda-ganda at ang saya-saya ng pamilyang binuo ko. Ang ganda ng asawa ko.
Ang kukyut ng mga anak ko, ang ganda ng buhay ko, ang sarap ng aking sitwasyon dito. Alam mo yun, pinagkakakitaan kita, easy-easy lang, gumagawa lang ako ng video, kumikita na ako agad, nagtatrabaho lang ako sa aking mga negosyo, that's it! Mabuti akong anak sa aking mga magulang. Anak, Huwag mo akong tawaging anak! Putang ina! tandaan mo, ako ang nanay mo. Ang inakain, ina kita! Natakot. Ang sabi ko sa'yo. Putang ina, hindi mo nga ako pinakikinggan eh! Sa'yo. Pakinggan mo, hindi lahat ng taong nakadikit sa'yo. Totoo. O kindam! Ako'y mapagrespeto sa mga kapulisan, sa mga NBI. Sabiya, ayan na yung NBI raid balala. Ulul! Sampalin pa kita, damay pa kita, sampalin ko. Sige, papuntahin mo rito. Sampalin ko kayo pare-parehas. Ulul! Sino tinakot mo? Gago, busy lang ako, kaya hindi ako naglalalive, poking ina mo. Diyan na daw NBI. Ulul! Unggoy! Takot nga sa akin yun eh. Hindi nadamay nila. Nadami mo pa NBI, takot nga sa akin yun. Sige, magsumbong ka. Kinangina mo, ako pa tinakot mo, tarantado. Poking ina mo uli. Asartalo kayo, no? Kinangina nyo, hindi nyo ako kaya. Hindi nyo ako kaya, poking ang ina nyo, kahit sino pagsasabi mo dyan. Pupunta ka rito, dalawang NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na dadalhin mo rito, sampalin ko sa mukha hanggang sa dumugunguso. O yeah, record mo yung sinasabi ko. Pupunta ka rito, sasama mo yung NBI, sasampalin ko kayo, pati yung NBI na isasama mo rito, papuputokin ko nguso. Lahat ng aking dokumento ay tama, wasto, nagbabayad ako sa BIR ng tama. Ba't ako magkakaproblema? Bakit ako mai-stress? Dahil sa'yo, napakasinungaling mo. Paano ako mai-stress sa mga salita mong kabalbalan? Ikaw ang ma-stress sa akin. Kasi legitimate ang mga pinagsasasabi ko. Ay nako, wala ka pa talagang alam. Eto, tulad niyan. Ipinagkalat mo na ikaw ay gobernador. Yari ka ngayon kapag hinabol ka ng mga tunay na boss. Nako, inilalagay mo talaga sa kapahamakan ang sitwasyon mo. Putang ina mo makagago, for the views ka talaga. Eto mga kahombre ko. Ang taong nakausap ni Gusgusin sa isang wiretap conversation at hinihingian niya ng 300k noon ay nagawang mag-comment sa isang live niya. Pero tignan nyo naman mga kahombre ko. Bakit mo naman ito pinatulan, Gusgusin? May nagpalipad. Dollar pa. Sobrang yabang, wala naman pera, makukulong ka na. Tanga, ikaw ang makukulong, umuwi ka rito, gunggong. Kinangina mo, sampalin kita dyan eh. Tarantado ka, asan yung mga utang mo sa akin? Asan yung ba't mo binenta yung Legrand? Asan yung pera ko doon? Gunggong. Kinangina mo. Wag ako yabangan mo. Na-involve ka sa drugs, di ba? Tapos yung resibo, di ba? Involved ka, di ba? Wanted ka sa Pilipinas, di ba? Dahil sa mga resibong pinagkakana mo, tarantado, wag ako pinagtatatakot mo, sampal-sampalin ko pagmamukha mo eh. Pokin ang ina mo, wala kang bayag, hindot ka. Marami kang tinangay sa akin, unggoy. Palipad ka para basahin ko uli. Kinang ina mo. Nakalaya na ako, ikaw papapasok ka pa lang sa kulungan, tang ina mo. Di ba? Puro mura inabot mo, no? Pukin ang ina mo, di ang sakit, di ba? Bernard Chong, unggoy. Walang hiya ka, nakakulong ako, yung Legrand na ginastosan ko, putang ina mo, ibinenta mo, di ba? Nang wala akong alam, hindot ka. Kahindot-hindutan ka, pukin ang ina mo. Di ba? Wanted ka, di ba? Di ba? Putang yung resibo, dinadaya mo yung gobyerno, di ba? Gusto mo ako pa tumistigo? Tarantado ka, minuminuto, kinang ina mo. Di ba yung mga resibo, inaano mo yung gobyerno, di ba? Dinaya mo yung gobyerno, di ba? Gusto mo ako tumistigo laban sa'yo? Kinang ina mo ka. Ibalik mo yung utang mo sa akin. Kinang ina mo. Style mo, bulok. Unggoy. Kinang ina mo. Kinang ina mo. Pinaalis mo yung mga tao ko sa Legrand. O ngayon, ano na sila? Puro Yusek na lahat, di ba?
Hindi ka ngayon makabalik ng Pilipinas, di ba? Di ba? Kinang ina mo, di ba? Hindi ka makabalik ng Pilipinas, di ba? Di ba? Kinang ina mo, unggoy. Pahiya ka, no? Do you even think na si Mr. Bernard Chong mag-aaksaya ng oras sa'yo at manood sa mga kabulastugan at kabalbalan mong mga kasinungalingan? Siyempre hindi. Ba't niya gagawin yan? This is a waste of time. Bilyonaryo yung tao na yon. Anong gagawin niya sa'yo? Magwe-waste siya ng oras sa kabulastugan mo? Definitely no. Hindi si Bernard Chong ang nag-comment. Bakit ang bilis mong maniwala, gusgusin? Nakala ko ba bata kang social media? Mga kahombre ko, ito po ang nasa isip ko kung bakit niya yan ginagawa. Ngayon kasi gusto na niyang ilihis ang issue. Hindi na kasi niya kinakaya at nakakayanan ang puwersa ni Makagagawa Zapman at ng kanyang mga kahombre. Kahit kailan hindi niya naisip na magiging gento siyang kawasak. Never niya po yung naisip, mga kahombre ko. Pero ngayon, ramdam na ng tao na ito ang kahihiyan at ang kanyang pagkawasak sa social media. Wala tayong ginawa kahit na anong insulto. Never. Puros katotohanan lang. Pero, apektado siya kahit sinasabi niyang puros fake news daw ang pinaglalabas ko. At ngayon, pinapalabas niya na nagkaso siya. Siyempre, mga kahombre ko, kapag hindi mo na kaya, magkakaso ka na lang. Ano ibig sabihin? Kapag nagkaso ang isang tao, laban sa isang tao, ibig sabihin, hindi na niya kinaya. Hindi ako gagawa ng ganyan kung hindi ako ipoprovoke. Hindi ako magkakaso kung hindi rin lang ako ipoprovoke, mga kahombre ko, di ba? Kaso, syempre, sabi niya, nagkaso siya, wala akong choice kundi mag-counter din. Magkikita tayo sa inyo, makikita rin tayo sa amin. Hindi pwedeng ikaw lang. Sino ka ba? Ano bang akala mo? Ikaw ang may hawak ng buong batas sa Pilipinas? Tandaan mo, Norman Gusgusin, ibang mundo ito. Ito yung mundo ng katotohanan, ha? Ito yung mundo nating lahat. Kasi yung mundo mong galing sa delusions mo, nako, ikaw ang presidente dyan at ikaw ang gumagawa ng batas dyan. Kaso, ang kasama mo sa delusional world mo ay si Casper lang. So, kung gusto mong ipagsabatas yan, then ipagsabatas mo yan kay Casper. Huwag sa akin kasi iba ang batas ko. Ang batas ko ay may utak. Hindi tulad mo na kung ano-ano na lang sabihin, yun na yun. Baliw. Imagine niyo na sabi niya pa na magkita tayo sa hearing. Ni wala pa nga subpina, hearing agad ang gusto mo? O ba hindi mo rin alam ang diferensya ng subpina sa hearing? Diyos ko, nakakahiya na, Norman Gusgusin. Itigil mo na yan. Sunog ka na. At ito, mga kahombre ko, mabalik tayo. Gusto niya nang ilihis lahat ng ito. Kasi ang gusto niya nang tirahin ngayon ay si Bernard Chong. Kasi alam niya na hindi ito makakasagot sa kanya kahit kailan. Okay? Para at least mag-remain pa rin siya na strong, nagmumura-mura pa rin siya, at makalimutan niya na ako. Kaso hindi ganun yun, Norman Gusgusin. Ikaw ang nagsabi na mumurahin mo ko twice a day, di ba? So ngayon, kapag hindi pa siya gumagawa ng waiver, araw-araw ako magla-live. Araw-araw, 2 beses. Isa sa hapon, isa sa madaling araw. Ipapahiya ko yan. Wala na. Dan na. Nakatutok na ako sa'yo. Aaraw-arawin na kita, lalong-lalo na at meron akong 100,000 plus views, papatusin kita. Pagdasal mo na bumaba sa 100,000 views ang videos ko tungkol sa'yo, doon titigilan na kita. Di ba? Ganun yun. Ayan ang utak na dekalidad. Kasi yan ang diferensya ng dekalibre sa dekalidad. Di ba? Tinan mo utak natin dalawa, ha? Norman Gusgusin. Ito ang utak ng dekalidad. Kita mo ang views ko sa YouTube, di ba? Kwentahin mo kung magkano nang kinita ko sa'yo. Di ba? Tinan mo naman ang views mo. Nako,
Nawalan ka pa ng YouTube. So, paano ba yan? So, masasabi mo ba ngayon na dekalibre talaga ang utak mo? Diyos ko naman! Diyos ko naman! Sa isang live ni Gusgusin, makikita itong nakasuot ng Fraud Perry na may numerong 544, mga kahombre ko. Sabi ni Kaloyodon, Apulakay FLM, anong meaning ng 544? Agbyag ti Lucano. Oh, okay. 544, ano to noong 2020, I asked the Fred Perry, because I have a dream. What is my dream? I have dream of two numbers. It is a 258 and 544. Do you know what's the meaning of 258? Okay. And 544. When you try to find it out, they are both angel, a very powerful angel. So, ito yung nagmat sa akin, Angel 544. 544. Food Genius Vlog, sinungaling yan si Kulaong. Sa Fred Perry 544, 1952 pa lang, may 544 na palibhasa, suot niyan Fred Pecky. 2020. Brand DNA, the 544 ratio is a fundamental part of Fred Perry's aesthetics, deeply rooted in the brand's history since 1952. Oh. Ano ba naman yan? Ayon sa birth certificate mo, ikaw ay pinanganak ng 1970s. So, paano naman nangyari na nung 1952, buhay ka na? Pero alam nyo mga kahombre ko, huwag kayong magtataka. Kasi mali nyo, totoo talaga, 1952, buhay na siya. Lahat naman ng magic nagagawa niyan. Yun nga lang, sa huli, madadakip yan. Yun talaga, for sure. Nako, maikli lang po mga kahombre ko, ang oras ng mga mandurugas sa mundo. Kasi lagi niyong tandaan na meron po tayong batas. At ang batas natin ay dapat sinusunod. Hindi po pwedeng pinagtitripan ang batas. Somewhere down the line, makikilatis at makikilatis yan ng batas, lalo na at ang bunganga mo kasing laki ng bunganga ni Gusgusin, talagang mayayari ka for sure. No? Kasi ang mga kayabangan na yan ay pagbabayaran mo very soon. Abangan abangan. Nagkaroon ng isang live si Norman Gusgusin kung saan ay nasa airport siya at sinabing papunta siya ng Japan. Andito ako sa Philippine Airlines sa lounge. Papunta akong Japan. Saan papunta to? Japan. Baka makita sa New York ako pupunta. Yan. Oh, yan. Papunta akong Japan. Nakita yata sa New York, tuloy ako pupunta. Ay, nako. Napakasinungaling talaga nitong tao na ito, mga kahombre ko. Tinde. Comments! Pupunta ka ba ng Japan, Norman? Grabe. Ito, mga kahombre ko, meron pa. Binibigyan kita ng 24 oras na maglabas ng statement, ng pruweba na galing sa bunganga ko mismo na sinasabi ko na magkapatid kami ni Bongbong Marcos at yung sinasabi mo na sinasabi ko na sa akin sila humihingi ng pera. Pag hindi mo yan nailabas na galing sa channel ko, may kalalagyan ka sa akin, ididimanda kita. Ay, talaga naman, araw-arawin kita. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongbong sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oo. Sino ang Marcos ngayon? At ito pa ang pinakamatindi, mga kahombre ko. Sinaan ni Gusgusin na si Manny Pacquiao ay napaghahalata ang trapo na. Ika rin niya ay may utang ito sa kanya na hindi pa nababayaran. Ito si Manny Pacquiao napaghahalatang nagiging trapo na. Sinabihan ko nga si Johnny, ikaw, wag mong ididikit sa pangalan ko yan. Kung magpo-post ka na lang, wag mong pa-share sa FLM family yan. Ginano ko si Johnny.
Alam mong may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad eh. Malato ba yan? Si Manny. $30 million ang utang sa amin yan. $30,200,000 US. Wow. 2018 yun. That would be $1,700,000,000. Ano ng tinapay? Oh, Consistent of what po yun? yung matisipay. Pacquiao matisipay. Pinremote niya mag-isa, nangutang siya sa amin. Complete, nakademanda yan. Lalapasan na nga ng warrant yan eh. Ginamit niya yung pagka-senador eh. Ayun. Alam ni Yama yan. Nakita ni Yama yan. Wow! Saan ba utang ni Manny Pacquiao yan? Sa mundong binili mo? Sa delusional world mo? Isang bilyonaryo mangungutang sa isang Norman Gusgusin na kumakain ng free breakfast? Na naghihintay lang ng free breakfast everyday? Okay ka lang? Na naghihintay lang ng points para lang magkaroon ng free hotel? Kawawa ka naman, Norman Gusgusin. Totoo bang naniniwala ka sa mga delusions mo? Mga kahombre ko, kailangan niya na talaga ng professional help. This will never work. Kasi finifeed niya lang ng positiveness ang utak niya kahit puros kabulastugan lang naman talaga ang nilalaman ng utak niya. My goodness, man. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng tao. This is crazy. At ito pa ang pinakamatindi. Paulit-ulit yan sinasabi na kakasuhan niya ako. Walang problema doon. Kasuhan mo. Ano ba? Nasaan ba yung problema? Haharapin ko naman lahat yan. Ano ba tingin mo sa akin? Walang kapera-pera? Sige, go! Banat! Pero, babanatan din kita. Huwag kang mag-alala. So, make sure na marami kang oras at marami kang pera. Kasi talagang babanatan din kita, ha? Hindi po pwede na ikaw lang magkaso sa akin. Kabanatan talaga kita, for sure. Tapos na ako sa ira ng ganyan, mga kahombre ko, na hindi ako nagkakaso. Pag kinasuhan ako, tapos na. Ayoko na ng ganyan. This time, pag kinasuhan ako, magkakaso ako pabalik. Magre-retaliate talaga. O bakit, guys? Ano bang problema sa bagay? Kailangan ko rin naman siguro ma-feel yung rights ko bilang Pilipino, di ba? So magkakaso rin ako kapag kinasuhan ako. Ano ba tingin mo sa akin, Norman Gusgusin, ha? Grabe ka talaga. Good luck, Norman Gusgusin. Tingnan natin kung sino ang mauuna. Ako ba or ikaw? One love, good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.